themselves for any hazardous effect of health if they don't know that. Pero tutol dito, BCP, ang sex education ay mas mainam daw na iwan na lamang sa mga magulang. Kung ituturo sa eskwelahan, nangangamba ang simbahang katoliko na baka maengganyo ang kabataang maging promiscuous. Opo na, gano'n. Yung mga, nasa mga fourth year, ganyan sa kanila, hindi pwedeng turuan ng mga gano'n. Pero yung mga bata, edad 8 taon, 10 taon, don't disturb the innocence of children. Module na gagamitin ng mga teachers sa darating na pasukan na ginawa ng DepEd. Kung mapapansin nyo dito, ibang klaseng approach ang gagawin ng mga teachers sa darating na pasukan dahil i-integrate nila ang sex education kasama na ang mga regular na subject na natatagpuan sa high school level. Tingnan nyo dito ang mga module. Kasama dyan ang mathematics, English, science, Filipino, at ilan pa mga subject. Isang halimbawa ng lesson sa sex education para sa grade 5, ang pagkakaiba ng itsura ng iba't ibang lahi tulad ng kulay ng balat, tangkad at iba pa. Sa high school, isinama sa science subject ang babala laban sa peer pressure at curiosity na maaaring mauwi sa maaga at diplanadong pagbubuntis. Binibigyan din ng mga estudyante ng babala laban sa sexually transmitted diseases. If we haven't communicated properly on the objectives and how it is done, we would like to dialogue with them. Sa ngayon, wala pang napipiling mga eskwelahan na isa sa ilalim sa pilot test ng sex education program. Pero sigurado raw na tuloy na ito sa pasukan. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Undeniably in love sa isa't isa ang beauty queen turned actress na si Lara Sigaman at si Marco Alcaraz. Sa interview sa Camarines Source, sinagot ang dalawa kung nag-live-in na nga ba sila. Makichika kay Lars Santiago. Sa kanilang mga kilos, hindi maikapila ang pag-ibigan ni Lara Sigaman at Marco Alcaraz. Sweet na sweet sila habang nasa Lago del Rey sa Camsur para sa Summer Aqua Fest. Kami papasok sa isang relationship kung hindi po kami seryoso. So, as much as possible, yun. Nabakita lang namin ang corny, yung love namin sa isa't isa. Kaya minsan yung mga kaibigan ko, tinatawag na ako na corny dito. Kasi lahat na lang nang lumalabas sa bibig ko doon, cornyhan daw eh. Pero, corny ba ako dyan? Oo, corny mo. Puro ka-artihan. Kahit lagi silang magkasama, umugong ang balitang naglilipi na sina Lara at Marco. Kapag naman may mga bagong showbiz couple, ang unang-una intriga sa kanila, either living in na or buntis na yung babae, di ba? So, laging ganon, laging issue lang siya talaga. Para sa amin, hindi siya totoo. Eh ang pagkapakasal, totoo bang pinag-usapan na nila Marco at Lara? Ano ba? Malayong future yan, Tito We Lara. can't tell. Siguro, ano lang, time will tell. Ang proud na ginagawa ngayon ni Lara at Marco ay ang paghanda sa kanilang future. May work, ipon, less gastos. You know. Usually kami naman kasi, ang luho namin, both of us love to travel. So, we don't buy mga expensive things masyado. Travel at talagang luho namin. More bonding together. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. I'll be back for more chika, kaya tutok lang. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Isang Pinay na 50 taong gulang ang nagtala ng world record sa powerlifting. Siya po ay si Anita Koika. 4 na gintong medalya na panalunan niya sa 2010 Asian Powerlifting Championship sa bansang Mongolia noong Mayo. Kabilang dyan ang kategoryang squat, kung saan 160.5 kilos ang kanyang binuhat. Bagong world record yan. Nakapagtala rin siya ng bagong Asian record na 80 kilos sa kategoryang bench press. Itinanghal na best female lifter si Koika sa naturang kompetisyon. Puspusan ang paghahanda ni Koika para sa Philippine National Open Championship sa July at sa Asian Bench Press Championship sa Czech Republic sa Setyembre. Karagdagang magandang balita mula sa Pikit, North Cotabato, isang babaeng pulis ang pinarangalan dahil sa pinamalas niyang katapangan nitong nagdaang eleksyon 2010. Ginawaran ng medalya ng katapangan si Tio Juan Hernan Garcia dahil sa pagprotekta niya sa picot machine na lumuso sa Talitay Elementary School ang ilang armadong lalaki. Doon po kasing nagkakabarilan sa labas ng presinto, itinako ni Garcia ang picot machine sa ligtas na lugar. Isinama niya pa ang mga board of inspectors pati ng mga butante. Yes, I can be proud of her. And I should be proud, no? Dapat natin ipagayabang yan na may mga ganon tayong police officers.
daw sa mga nagpapapayat. Magkano na nga ba ang gastusin sa pagpapakasal ngayon? At pinakauling sundalong ako na sumuko noong World War II. Pinahirapan daw ang mga taga-Lubang Island sa Occidental Mindoro. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.